Okay, Monday, 3075, 3076, and 3077. Gagamit tayo ng tarot. Tanungin natin yung tarot. Ano ba yung mga pwede niyang i-share sa atin ngayon regarding sa daily episode natin? Please do follow, like, and share. Tignan mo naman talaga nakikialam. Diyos ko. Okay. So, dito, kukuha tayo. Medyo luma na ito pero pasensyahan niyo na. Oh na! Ay! Prosperity. And stress and anxiety. And poverty. Okay. So, siguro, no, dito sinasabi kasi ng tarot, 10 of Pentacles, 9 of Swords, and then 5 of Pentacles. Yung 10 of Pentacles kasi, ito yung mga hindi mo inaasahang pangyayari. Posible na uulan ng blessing sa buhay mo, galing sa tulong ng ibang tao, sa pamilya mo, sa trabaho mo. May mga good news na darating. Kaso nga lang, meron kang mga sariling problema na naging dahilan kung bakit ka nagiging matatakutin, di makatulog, lagi kang stress, no? Ang dami mo kasing iniisip ng mga kasalanan mong nagawa. Yung pinagsisisihan mo. Halimbawa, isa kang tao na nagkamali ng desisyon. Nagkamali ka ng taong pinili mo, pinakisamahan mo. Tapos, it will be too late for you to realize na yung tao palang iniiwan mo, yun pala yung totoong mahal mo. Hindi pala yung taong kasama mo ngayon. Ayun ang nangyayari yan huwag kayong makikiano. Kasi yung panghuling barahan natin is poverty. And that is kapag sa love kasi ito, this is the third party. Pero pag ito yung sa pera, kahirapan. Kahirapan sa pera. So, pwede din na this will represent as a family na maraming problema, hindi lang sa pera, kundi dahil na rin sa kalusugan at saka sa third party or probably sa ugali. Kasi yung pagkasira kasi ng isang relasyon, hindi lang sa third party. Yung sinasabi ko sa inyo. Yung iba naghihiwalay dahil sa ugali. No? Kasi may mga taong sasabihin na, di bali na mamuhay ako ng simple kaysa naman makasama ako or makisama ako sa isang taong nasasakal ako, sinasaktan ako physically, and then hindi na ako nire-respeto. Kasi may mga ganun tao depende kung nasa nasa classification ka siguro nung mga martyr. Pero sa ngayon kasi, kung kaya mo lang din buhayin ang sarili mo, no, huwag kang matakot, huwag kang makaramdam ng takot, kaba, na baka hindi mo kakayanin. Kasi hindi naman ibibigay sa'yo yan kung talagang hindi mo kakayanin. Depende nga lang sa lakas ng loob mo at depende din sa encouragement mo sa sarili mo na ilaban mo buhay mo, hindi para sa mata ng ibang tao, hindi para doon sa taong sinaktan ka, kundi para sa sarili mo na maging masaya ka, yung maging kontento ka, na sasabihin mo sa bandang huli na kinaya ko rin pala kahit wala siya. No? Yung ganun, na sasabihin mo sa sarili mo na ito pala yung buhay ko, ganito pala ka maaliwalas, ganito pala ka yung parang kasi kapag nararamdaman nyo yan, yung punto na kapag magkasama kayo, no, kahit anong trabaho, parang hindi naiipon, back to zero ka lagi, 'di ba? Parang ang hirap ng buhay. Kasi alam mo, hindi lahat ng mag-asawa swerte. So merong husband na swerte sa wife, meron namang wife na malas sa husband or vice versa, either of that. Pero iilan dito may taong maswerte sa bawat isang pagsasama. So ngayon yung nangyayari dyan, kung ikaw yung nasa ganitong sitwasyon na yung napakasalan mo is toxic at hindi marunong mag-manage ng pera,
di marunong mag-alaga ng pamilya. Para bang hindi siya marunong mag-organize sa buhay. Siyempre, ito yung magiging dahilan ng laging away, kakulangan sa pera, lubog sa utang, dami-daming problema. It goes with money and everything, di ba? So, hanggang sa mahulog ikaw sa depression, sa anxiety, na makakapagdesisyon ka na hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Nakakapagod na. Lagi akong nagtatrabaho pero wala akong naiipon. Nag-overtime ako pero kulang pa din. Yung pinapatay mo na sarili mo, tapos wala ka pa ring improvement financially. At tapos, pag dating naman sa relasyon nyo, ganun din, parang wala din, parang patay na. So, kapag yan nangyari sa inyo, magpa-cleansing kayo, and then, magpa-reading kayo kung yung taong pinakasalan nyo is yun ba talaga yung forever nyo, yung destiny nyo, or hindi. Para hindi ka na magsayang ng pera, ng effort mo, at hindi ka na umasa na magkakaayos pa kayo. Kasi kung sa loob ng 1, 2, 3 at hanggang 5 taon, ganun pa din siya, wag mo nang asahan na magmilagro sa pang-6, pang-7 hanggang sa pang-ilang taon. Kasi hindi nga nagbago sa first 5 years na medyo bata pa. Yun pa kaya yung palaki ng palaki yung expenses ng pamilya, 'di ba? So, kapag ang tao hindi marunong mag-budget, hindi marunong magluto, hindi marunong mag-manage ng pera, kahit gaano kakayaman, mauubos yan. Pag ang kasama mo, pinakasalan mo, waldas at pabaya. Okay? So, ito yung message niya. Dito nagsimula, this is the Ten of Pentacles. Ang dami nitong pera. Pero nagkakaroon ikaw ng stress. Alam mo kung bakit? Dahil nawawaldas ang pera at darating ka sa punto na mamumulubi ikaw. So, kung ikaw ngayon nanonood dito, sinasabi ko na sa'yo, magpa-ritual ka bago ka matuluyan dito. Okay? Good evening!